In this segment, ating itutuloy no yung exercise po natin ng pag-apply ng principle of context dito po sa pag-aaral ng Epistle to the Philippians. And as we have noted down in the previous segment, itong mga katanungan dito would enable us to see the context of the book. Nakita po natin kung paano natin i-apply itong context of the entire Bible. Kailangan po natin makita yung historical context. And the way to do this is to look at other portions of Scripture na siyang nangungusap doon sa aklat na ating pinag-aaralan. For instance, since ating pinag-aaralan ang aklat ng Philippians, and this is a Pauline epistle o sulat ni Pablo, then it is important na pag-aralan ang Book of Acts. At nakita po natin na may mga passages that has reference doon po sa aklat ng Philippians. At itong information na ito ay mas makakatulong sa atin sa pag-unawa ng aklat. Ngayon naman, itong context of the book itself, itong mga katanungan na ito ay mahalaga. Who is the author, the recipients, ano yung layunin ng manunulat? Isn't that an important item to determine? What is the overriding theme of the book? At sa ating pag-aaral ngayon, titingnan natin yung logical flow. At ito ay makukuha natin sa pamamagitan ng pagbabasa, at pag-determine ng yung lohika ng manunulat. We would be looking at the divisions of the book. So, tingnan natin ito. Una-una sa ating pagbabasa ng aklat, our reading and rereading, somehow mapapansin natin na may umaangat na mga kataga at mga ideas. At the reason why I say ito'y umaangat, dahil inuulit po ito. Maraming beses inuulit. Inuulit ang mga kataga, same word, at inuulit yung ideya ng kataga. For instance, the idea that seems to resound throughout the book is that of the idea of joy. Joy. The writer uses the term joy, rejoice, joyful. Kung inyong i-underline itong mga kataga na ito, I believe about 13 times in just a short book, 4 chapters. Yet 13 times inuulit itong katagang joy, rejoice, joyful. At bukod dyan, merong mga tinatawag na cognate terms o mga similar ideas. They use, or the writer uses a different terms, pero it carries a similar idea, such as gladness. O ano ba yon? Hindi ba joy din yon? Cheerfulness. May binanggit po dyan. How about this? Peace, contentment, less anxiety. So ito yung mga terms na ginagamit that carry the same idea as that of joy. Now, as we read through itong book na ito, ang tanong po natin, how then does the writer deal with this subject matter? Paano niya pinag-uusapan? Paano niya ina-address itong subject of joy? So, titingnan natin itong logical pattern. So, babasahin po natin. Unang-una, ang verse 1. Verse 1 and then verse 2. Usually, ang simula ng sulat is what we would call as a greeting or a salutation. Paul and Timothy, servants of Christ Jesus, to all the saints in Christ Jesus at Philippi, together with the overseers and deacons, grace and peace to you from God our Father
and the Lord Jesus Christ. So, simple lang po, no? Ang greeting o yung salutation. Sa ancient letter, ay nagpapakilala muna ang manunulat. At ina-address din po niya yung recipients nitong sulat na ito. Hindi ho ba sa atin, inuuna natin yung addressee o kung sino yung sinusulatan. Such as, Dear John. Ayan, no? So siya yung sinusulatan. Tapos may katawan, and then we end with a closing, no? Sincerely yours, truly yours. Tapos ina-identify natin ang ating sarili, yung manunulat. So sa ancient format naman, naroroon inuuna ng manunulat ang kanyang sarili. At ang pagpapakilala niya sa kanyang sarili, kasama niya si Timothy dito sa kanyang pagsusulat, servants. Servants. At napag-aralan natin, no, yung mga words, yung mga kataga, no, na mahahalaga. At maganda, we pause for a while and research dito sa mga katagang ginagamit niya. And then, he identifies the recipients. Itong mga saints, o nasabi natin, no, na ito yung mga mananampalataya, mga pinabanal, nakipag-isa kay Kristo Jesus, at dahil sa kanilang pakikipag-isa, ginawa silang banal. No? At sila, mga buhay, hindi sila mga nasa langit o sumalangit na mga santo, bagkus ito yung mga buhay na mga mananampalataya, and they are located, they congregate themselves doon sa city of Philippi. Again, isang magandang gawin natin ay mag-research tayo sa Philippi. What is this city of Philippi? Just for us to determine, no, kung may mga information na mahalaga sa pag-unawa natin nitong passage, nitong book na ito. At mapapansin natin, this is an organized church since meron silang team of pastors, no? Ito yung mga leaders nila na tinatawag na overseers or bishops, at meron silang mga assistants, itong mga diakono, and they have the ministry of assisting, itong mga elders, lalo na sa tinatawag na mga mercy ministry, yung pangangalaga sa mga mahihirap, sa mga balo, sa mga orphans. Yan po yung gawain ng mga diakono. Grace and peace to you from God our Father and the Lord Jesus Christ. Ito po yung blessing, no? Blessing, bestowing blessing or greeting the brethren with a Christian greeting. Ayan, no? So, yan po essentially itong salutation. And it's a joyful greeting, isn't it? Naroroon ang pangbungat ng Apostol Pablo sa kanyang pagsusulat. And then, he begins his body with a thanksgiving, an expression of gratitude. I thank my God every time I remember you. Yung pong yung pong alaala ni Apostle Paul, no, sa mga mananampalataya dito sa Philippi, nagbibigay kasiyahan sa kanya. It was a joyful letter. He begins because he begins with much thanksgiving doon sa alaala niya sa nakalipas. And for us to understand this, sabi ko nga, we have to go to Acts chapter 16. At nasabi natin, no, sa context of the Bible, yung Acts chapter 16 speaks about this. Diba? Yung paano nagsimula. Ito yung alaala ni Apostle Paul. The hardships, yet in spite of the hardships, yung bunga, yung fruit na siyang na-harvest sa pamamagitan ng ministry nila doon sa city of Philippi. So yan po yung napapaloob doon sa statement na, I thank my God
every time I remember you. No regrets, even with the hardships, the sufferings, wala pong sama ng loob si Apostle Paul. Bagkus maganda ang kanyang alaala dito. So, as you read through, ito'y nagsimula siya sa pamamagitan ng pasasalamat. At hindi ho ba ang pasasalamat ay pananalangin, bahagi ng panalangin? No? At ang kanyang panalangin ay masayang panalangin dahil sa kanyang alaala sa buhay ng mga mananampalataya doon sa Philippi. Pero hindi lang nakalipas, hindi lang siya nagpapasalamat sa Diyos dahil sa nakalipas, pero as he continues, as he proceeds, sabi po niya, I thank my God every time I remember you because of your partnership with the gospel from the first day until now. Oh, so it was a continuous manifestation ng kanilang paglago. Hindi po ba? Hindi lang minsanan. Hindi lang po siya nagpapasalamat dahil sa partnership o yung pinagkaloob ng mga mananampalataya sa kanyang ministry in the past, sa simula, bagkus nagpapatuloy ito. Yan ang kagandahan, di ba? Dahil this is evidence of their spiritual maturity. He was thankful to God for beginning the good thing in their lives. And sustaining that work throughout their lives up until the time of the writing. So, gayon na lang ang pagpapasalamat ni Apostle Paul sa buhay, sa pinapakitang buhay ng mga mananampalataya dito sa Philippi. And then he continues on in verse 4. In all my prayers for all of you, I always pray with joy. There you go. It was a prayer of thanksgiving and a joyful prayer as well. Bakit? Bakit siya masaya? Dahil sa ipinapakitang bunga ng mga mananampalataya po dito. Yung bunga ng paglago, which is evidence of the life of Jesus Christ, sa present sa kanilang buhay. Alam niyo po, hindi ho ba madaling magsabi, na tayo ay mga mananampalatayang Kristiyano. Subalit, ang katotohanan ng pananahan ni Kristo sa buhay ng isang tao ay napapatotohanan sa pamamagitan ng mga bunga. Bunga ng pagsunod sa kalooban ng Panginoon, bunga ng paglago sa Christian life. So, when there is growth, there is life, isn't it? And so, this is what gave the Apostle Paul much joy. Ayan, ang katanungan ngayon ay ito, where does the thought end? Saan natatapos? Itong thought na to. Now, in many of our modern Bibles, makakakita tayo ng tinatawag na paragraphs, o paragraphing. So somehow, this gives us an idea of where the thought ends. Hindi po ba? However, we can disagree with how a passage of Scripture is paragraphed. Minsan, as you go from one Bible to another, minsan nagkakaiba ang mga paragraphing. So, validate, yung pag-paragraph din. So, where does the thought end? Makikita natin, na sa verse 8, doon nagwawakas ang thanksgiving ni Apostle Paul. Subalit, yung idea ng pananalangin, as I've said, thanksgiving is part of prayer, isn't it? Pero makikita natin sa verse 9, napapaloob pa rin sa ideya ng panalangin. And he ends his thought in verse 11. Pero mapapansin din natin na may pagkaiba
itong verse 3 all the way to verse 8 at itong verse 9 to verse 11. In what sense are they different? Yung una, panalangin ng pasasalamat. I thank my God every time I remember you. Yung remembrance po niyan, remembrance in prayer. Hindi po ba? So, it's still part of prayer, but the first item, the first part is that of thanking God. You know? And this, verse 9 to 11, is his prayer petition. Ito yung paghingi. Hindi po ba sa panalangin, may bahagi ng pagpupuri at pasasalamat sa Diyos, at may bahagi rin ng petition o yung paghingi. Minsan ang tawag po rito ay supplication. So, basahin po natin itong panalangin ni Apostle Paul, the petition of Paul. Sabi po niya, and this is my prayer, that your love may abound more and more in knowledge and depth of insight, so that you may be able to discern what is best and may be pure and blameless until the day of Christ, filled with the fruit of righteousness that comes through Jesus Christ, to the glory and praise of God. So, ano ang napapaloob sa kanyang panalangin? Ang panalangin po niya dito sa mga Kristiyanong nagpapakita ng bunga, mas lalo silang mabunga. Notice that your love may abound more and more in knowledge and depth of insight. At yung huli, makikita natin yung fruit of righteousness. Filled with the fruit of righteousness, ang bunga ng katwiran na natatamo sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Filled with the fruit of righteousness that comes through Jesus Christ, to His glory and praise. So, ano ang gusto? Ano ang earnest desire ni Apostle Paul para sa buhay nitong mga mananampalataya nito? Yung magpatuloy. Mag-mature, patuloy na mag-mature at mamunga. At maipakita ang iba-ibang ebidensya ng kanilang pananampalataya at pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa isa't isa. Di po ba? That's interesting to me dahil hindi satisfied si Apostle Paul na makita niya na namumunga in the past, ang mga mananampalataya, bagkus ang desire po niya, itong mga mature o maturing believers, at tuwang-tuwa siya sa buhay nila na pinapakita. Ang gusto ni Pablo, mas lalo pa silang mag-pursue ng spiritual maturity. Which gives us the idea, di ba, na spiritual maturity is something that is continuous. And hindi ito tumitigil dito sa lifetime na ito. Our desire is to continually mature in our spiritual lives. At yan ang nagbibigay kasiyahan sa Apostol Pablo. Now, think about this. If you are a minister, if you are involved in, let's say, pastoring or leading other people in Bible study groups, ikaw ay shepherd ng, sabihin natin, maliit na grupo o malaking grupo, hindi ho ba ang ating objective at kasiyahan yung makita natin itong ating mga pinaglilingkuran na lumalago sa kanilang buhay spiritual. Hindi ho ba? That is our joy. That is our thanksgiving to God kapag nakakakita tayo ng ebidensya. At yan din ang ating patuloy na panalangin para sa kanila. It also talks about the process, doesn't it? That your love may abound more and more. Paano lalago ang pag-ibig sa kanila?
Sabi dito itong pag-ibig na kanyang pinapanalangin ay nakaangkla sa kaalaman at lalim, sabi niya, ng spiritual insight. Ano yun? He's talking about knowledge of God that is derived from revelation. Ibig sabihin ito, sa pamamagitan ng pag-aaral ng Scripture, mas nakikilala mo ang Diyos. Hindi ba? At kapag nakikilala mo ang Diyos, mas lumalalim ang iyong relasyon, ang iyong ugnayan sa Kanya. This is so wonderful. We cannot separate the study of the Bible, the study of the Word of God, with that of our relationship with Jesus Christ. Hindi po maaari yun. Nakaangkla yung ating intimacy, yung paglago sa ating personal na relasyon sa Diyos, doon sa ating kaalaman sa salita ng Diyos. The more we grow in our understanding of God, the more we gain insight into who He is and what His will is for our lives. At ito yung resulta. Sabi po sa verse 10, when we are doing that, then we are able to discern what is best. Ano yun? Ano yung sinasabi? Now, connect that with the idea of growing in love. Paano tayo lalago sa pag-ibig? Kapag kilala natin ang Diyos sa pag-aaral ng Scripture, we gain spiritual insight, and this leads us to discernment. Ano yung discernment? Alam natin ang totoo sa hindi totoo. Alam natin ang tuwid sa mali. And so we are able to know what is best sa ating pakikitungo sa ibang tao. We know how to relate with other people. Why is that? Because in Scripture, we know what is best for that person. Kaya ating ibibigay ang best sa kanya. At ang resulta tayo bilang kalipunan ng mga mananampalataya, when we are able to discern what is best for ourselves and for others, we become pure and blameless. Diba? Lumalago tayo sa kabanalan at lumalago rin tayo sa mga acts of love. Ito yung bunga ng katwiran na siyang sinasabi. So, that in essence is the prayer of the Apostle Paul. And his prayer is for these believers to continually grow, mature in their Christian lives. At yan ang nagbibigay kasiyahan sa Apostol Pablo. So, notice here, from his greeting in verses 1 to 2 of chapter 1, makikita natin ang expression ng pananalangin ni Apostle Paul. No? So, sinabi niya kung ano yung kanyang pasasalamat at kung ano ang kanyang petisyon para dito. At makikita rin natin na sa kanyang panalangin ang nagbibigay ng matinding kasiyahan. One of the sources of joy for the Apostle Paul yung kaalaman na itong mga mananampalataya na kanyang pinaglingkuran ay lumalago sa kanilang buhay spiritual. Wow! They are developing in their spiritual relationship with God. That's joy, right? That's pure joy. At naalala ko yung sinabi naman ng Apostol Juan sa isa sa kanyang mga epistles. Sabi doon no greater joy have I than this, than to see my children walking in the light of the truth. Tremendous. At yan ang kasiyahan na na-experience ni Apostle Paul. Itong verses 3 to 11 ay mahahati natin sa dalawa. Makikita natin, meron pong gratitude, pasasalamat sa corporate growth ng mga mananampalataya, at nandun din yung petition for continuous growth ng mga mananampalataya. So I hope you see the pattern here. The idea is that of prayer,
no? Panalangin. At doon sa kanyang panalangin, ipinapakita niya, nire-reveal niya kung ano yung isa sa mga pinagmumulan ng kanyang joy sa buhay. His joy is derived, is brought about by the spiritual development of the Philippians. Tuloy natin. Hindi pa tayo tapos sa chapter 1. Now we come to verse 12 of chapter 1. Dito makikita natin mukhang nag-shift siya from the topic of prayer. He now talks about another idea. Verse 12. Now, I want you to know, brothers, that what has happened to me has really served to advance the gospel. Oh, now, notice here, I want you to know. Ano po yan? Yan ay information. Nagsisiwalat, nagbibigay ng information si Apostle Paul tungkol sa kanyang sarili, tungkol sa kanyang sitwasyon. No? As we have seen sa pag-aaral natin ng context ng buong Biblia, sa Acts chapter 28, si Apostle Paul ay nakapiit sa Roma, no? And notice, ito ay mga supporters, itong iglesia na ito ay supporters ni Apostle Paul. So, it is but right, no, na si Apostle Paul kanyang i-inform ang kanyang mga supporters tungkol sa mga nangyayari sa kanya. I'm sure behind this yung pagkadinig ng mga Philippian believers na napreso si Apostle Paul and he is on trial, and nandun din yung kanilang pag-aalala, yung great concern for him. He is their pastor, their former pastor, and he is their present missionary. So, nandun yung yung right na ipaalam sa kanila kung ano yung nangyayari. So he informs them about his situation. Na yung kanyang nararanasan, kahit na ito masakla, he would be revealing, what is going on sa kanyang sitwasyon. Ito naman ay nakatulong sa pagsulong ng gawain ng Ebanghelyo ng Panginoon. Underscore that, the advancement of the gospel. That's the idea there. Na yung nangyayari sa kanyang buhay, kahit na ito'y masaklap, at first glance, sa unang tingin, parang, ano kaya ang magagawa mo pa bilang misyonaryo? Ika'y nakapiit, ika'y naka-house arrest. But then the Apostle Paul tells them, God has placed me here. This is so evident in the letter. Yung sovereignty ng Panginoon. Hindi ho ba? Na God is in control. Ang pinakamahalaga lang is sumusunod tayo sa kanyang kalooban. At si Apostle Paul was following the will of God. And so kahit na inilagay siya ng ating Panginoon dun sa Roma, may layunin ng Diyos. At sabi niya, yung nangyayari sa kanya, serve to advance the gospel. Wow. So, notice here, ano yung binabanggit niya? Let me just summarize some of the key points dito sa mga susunod na passages. In verses 12 to 13, binanggit niya yung unpleasant situation niya. Siya ay nakapiit. However, this brought about opportunities to advance the gospel. We can only speculate as to ano yung nangyayari dito. Notice here, siya ay nakatanikala, hindi po ba? Attending trial. Yung mga gwardya, nakatanikala kay Pablo. Hindi sa totoo lang, hindi si Pablo ang nakatanikala sa kanila.
Bagkus these guards were captive audience, no, ni Apostle Paul. And he saw this as an opportunity to share the gospel. Why do we say that? Hindi lang po spekulasyon yan. Bagkus binanggit ni Apostle Paul, no, na the whole Praetorian Guard, ito po yung mga gwardya ni Haring Caesar. Caesar, no, the Emperor of Rome, ito yung parang PSG nila, itong mga Praetorian Guards. Tapos may binanggit si Apostle Paul sa chapter 5 na household of Caesar, na mga naging mananampalataya. Wow! Just imagine the influence that these Christians would have on Caesar. So, ito yung layunin ng Diyos, hindi ho ba? Ang makakilala sa Panginoon itong mga tao na hindi normally o usually maaabot ng mga ordinaryong Christians o mga Kristiyano na nasa labas nitong konteksto na ito, di ba? I would say that the only way you can reach out to these people is when you are brought in to their sphere. And Paul was brought into their sphere by way of being a prisoner. Wow! Yon ang layunin ng Diyos. You know? At yon ang nagbibigay kasiyahan sa Apostol Pablo. The fact that his situation, though unpleasant, brought him opportunities to advance the gospel message. Now, from verses 14 to 18, makikita naman natin, no, na yung unpleasant situation niya has spurred other believers, to advance the gospel. Now, he does not identify kung sino itong mga believers na ito. But most probably, he is referring to the Christians in Rome. Ngayon, pansinin natin, no, na may church doon sa Roma. And if we would read the letter of Paul to the Romans, may intention siyang bumisita roon, hindi ba? At nakabisita nga siya. Not in the way he wanted to, pero bilang isang prisoner. Nonetheless, nakabisita pa rin siya. At itong mga mananampalataya dito, marahil, you know, this is how I read the text, no, na merong hindi ganun ka fervent, no, hindi ganun ka init ang kanilang pag-evangelize, pangangaral ng ebanghelyo. Pero sa example na pinakita ni Apostle Paul, kahit na siya ay nakatanikala, nagbabahagi siya ng ebanghelyo, naengganyo din itong mga Kristiyanong ito na mag-share ng gospel. How? And again, that gave the Apostle Paul much joy. Think about this. Saan nagmumula ang kasiyahan ni Apostle Paul? You know, what is one of the sources of joy for the Apostle Paul? Yung pagsulong ng ebanghelyo ng Panginoon. Kahit na it would mean his unpleasant experiences, at ito rin, no, may mga makukulit, stubborn people na sabi po ron, siguro dala ng inggit, pinapasama ang loob ni Apostle Paul. Para bang nakikipagkompetensya kay Apostle Paul? Dahil may mga Kristiyano na naeengganyo sa kanya, inspired by his example, itong mga Kristiyanong ito, Kristiyano po ito. Pero nandun yung sabi ron, may pagkainggit sa kanya. Marahil, these were maybe leaders who are losing their loyalty, no? Yung loyalty ng mga tao o yung papuri ng mga tao sa kanila. At dahil doon, they were spurred to proclaim the gospel. Kahit na hindi maganda ang kanilang motibo.
I hope you get the picture. We're simply trying to reconstruct the story. Hindi ho ba? Pero ayon kay Apostle Paul, what is that? Ano ngayon? Tama naman ang ebanghelyo. Tama naman ang mensahe na pinoproclaim. Hindi niya gina-justify yung kanilang pagkainggit at yung maling motibo nila. But nonetheless, what gives him great joy is the fact that the gospel message is advancing. And that, somehow delighted the Apostle Paul. Yung kanyang yung kanyang unpleasant situations did not rob him of his sense of joy. Yung mga tao na nangungulit sa kanya, lahat ay ginagawa para sumama ang kanyang loob. They did not rob him of his sense of joy. His joy was drawn from the fact that God was advancing the gospel of Jesus Christ through him. Does that give us great joy? I don't want to simply treat this as an academic exercise. Maganda rin we ponder upon what we are learning also. What is the source of our joy? What makes us ecstatic? Dito po kay Apostle Paul, unang-una makikita natin yung spiritual development ng mga mananampalataya. Tapos ito, yung advancement of the gospel, siyang nagbibigay ng great joy sa kanya. Tremendous. And then, notice here, he talks about his trial. He informs them of what is going on. At mukhang positibo si Apostle Paul na siya ay maa-acquit dahil daw sa panalangin nitong mga Philippian believers na ito. No, he was positive about this. Subalit, sabi niya, kahit na hindi siya makalaya, bagkus ibigay niya ang kanyang buhay para sa ikasusulong ng ebanghelyo ng Panginoon, hindi mawawala ang kanyang sense of joy. Ang pinagmumulan ng kanyang kasiyahan is the fact that God is using His own experiences, His own circumstances in order to advance the gospel. Ano kung mapait ang experience? Ano kung may mga taong masasama ang ginagawa sa kanya? Ano kung mamatay siya? As long as the gospel is advanced, he is joyful. He is content about it. That's wonderful. That's a wonderful perspective. At ito ay dulot ng kanyang pananalig sa sovereignty ng Diyos. The fact that God is in full control of all things. Sana po kumbinsido tayo ron. That God is sitting on His throne, never shaken, never surprised by what is happening. Even the crisis experiences that we are in, He is never surprised by it. At hindi siya nagugulat sa ating mga circumstances. So, we see here that Paul's joy is brought about by the advancement of the gospel. Amen? At makikita rin natin ang mga subsections, kanina. Yung tungkol sa yung tungkol sa example po niya, yung information na kanyang binigay. At ito naman ang susunod. Notice here, verse 27. Notice a shift in the idea. Kung nung una, information, nagbibigay siya ng information tungkol sa kanyang sarili. Ito naman ay iba. Whatever happens, conduct yourselves in a manner worthy of the gospel of Christ. Then, whether I come and see you or only hear about you in my absence, I will know that you stand firm in one spirit, contending as one man for the faith of the gospel.
Notice that term, conduct. Conduct yourselves, no? Mukhang tunog utos. Sa Tagalog, anuman mangyari, ito yung gagawin nyo. You know? Mamuhay kayo ng ayon sa ebanghelyo ng Panginoon. No? If the previous passage speaks about Paul's situation, he was informing them about what is going on sa kanyang buhay. Dito naman, kanyang ine-exhort itong mga mananampalataya na ito. Na ano? Sabi dito, to contend as one man for the faith of the gospel. Ibig sabihin po nito, as he was being used by God to advance the gospel sa kanyang sitwasyon, sabi niya sa mga Philippian believers, kayo rin, mamuhay kayo sa ikasusulong ng ebanghelyo ng Panginoon. I hope you see that connection, no? So, let me just go through the flow once again. Sa Philippians, sa chapter 1, verse 1, makikita po natin ang joyful salutation. Yung greeting ng manunulat, si Apostol Pablo, sa mga mananampalataya dito po sa Philippi. And then, he talks about one of the sources of his joy. Sa simula ng kanyang katawan ng sulat po niya. Sa verse 3 to 11, Paul expressed in prayer his joy. The joy brought about by the spiritual development of the Philippians. Nagsimula sa pasasalamat and then nagwakas sa petition o paghiling sa Diyos na na patuloy na lumago itong mga mananampalataya ito sa Philippi. And then, this is followed up by the next source of joy. Pansinin natin, no, na sinisiwalat sa atin ni Apostol Pablo ang pinagmumulan ng kanyang kasiyahan. And where does he draw his sense of joy? Sabi po rito, the joy, of Paul is brought about by the advancement of the gospel. Mahabang passage, no? Verses 12 to 30. Mahati natin sa dalawa. Ang una, sa kanyang information, he provides his example. Eto, tinan nyo, ang aking buhay. Yun ang kanyang sinasabi. Kahit na may mga difficult circumstances, kahit na may mga difficult people, at kahit na siya ay may prospect ng kamatayan, nandun pa rin ang pamumuhay niya para sa luwalhati ng Diyos, para sa ikasusulong ng kanyang ebanghelyo. So that's the example of Paul. And then from verses 27 to 30, makikita naman natin yung kanyang exhortation. Wonderful. Diba? Kayo rin, whatever happens, conduct yourselves in a manner, what? Worthy of the gospel. So he continues on to talk about the advancement of the gospel. Yon ang pinagmumulan ng kanyang kasiyahan. And we would be wise, to follow suit, to follow the example of the Apostle Paul, to live for the spiritual development of others and for the advancement of the cause of the gospel. So, kung ating i-outline, gagawin nating chart, nandun yung salutation, followed by the first major section, which is the joy of Paul over the spiritual development of the Philippians. At yung pangalawa, still in chapter 1, verses 12 to 13, the joy of Paul over the advancement of the work of the gospel. And then, we come to chapter 2. Ayan, no? At ang chapter 2, makikita po natin, if you would read that, and by the way, yan po yung ating susunod na gagawin sa susunod na lesson, no? Yung pagtingin sa chapter 2,
in order to determine kung it follows the same train of thought. You know? Isisiwalat ba, patuloy bang isisiwalat ni Apostle Paul ang pinagmumulan ng kanyang kasiyahan? So, try to read through that. You know, and we'll be talking about that, you know, as we also summarize yung pag-interpret ng epistolary literature, and that would be in session 8. Okay, I'm excited about that. I hope you would read through chapter 2. In fact, ituloy niyong basahin ang buong aklat paulit-ulit.